Sinampahan na ng mga kaso ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng ahensya sa Bulacan at mga kontratistang sangkot umano sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ani Dizon, ito na ang simula ng pagpapanagot nila sa mga korap at abusadong individual na winawaldas ang pera ng bayan imbis na pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Maaari namang maharap sa habang buhay na pagkakakulong ang mga ito. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos opisyal na magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong Huwebes. Laban yan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Patong-patong na kaso kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, malversation through falsification at violation of RA 9184 at 1209 ang kahaharaping kaso ng mga akusado. Sabi po ng Pangulo sa akin mismo nung Sunday, bago siya umalis, at sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. Kabilang sa mga kinasuhan ng 20 empleyado ng DPWH sa Bulacan 1st District Engineering Office. Kasama dyan si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kasalukuyang nakadetine sa Pasay City Jail. Nasa listahan din si dating District Engineer Henry Alcantara na patuloy na kino-question sa kanyang partisipasyon sa umano'y korupsyon. Habang 4 na kontratista ang dawit sa mga kaso, kabilang na ang Wawaw Builders at Sims Corporation Trading na ngayon perpetually disqualified na sa kahit anong bidding ng kontrata ng ahensya. Gayon din ang St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ni Maria Roma Angeline Remando, kasama pa ang beneficial owner nitong si Sara Diskaya. The people deserve justice. Pera ng tao to. Nakita naman natin yung lantarang pagpapakita nitong mga taong to nung ninakaw nilang pera sa taong bayan. Isipin mo yun? Pera ng taong bayan, gano'n lang ang kadaling ipatalo sa kasino. 100,000,000. Kung hindi ka ba naman talaga manggigigil dito sa mga taong to? Ayon kay Dizon, nasa pwesto pang ilan sa mga opisyal na kasama sa kinasuhan pero isinasailalim na sa dismissal proceedings. Nagbase ang mga kasong isinampa ni Dizon sa 5 maanomalya, palpak, substandard at hindi mahagilap na flood control project sa Malolos, Hagonoy, Baliwag at Bulacan, Bulacan. Ayon kay Dizon, minarapat nilang graft charges ang ikaso kesa plunder dahil mas madali aniya itong patunayan. Non-bailable ang mga kasong ito at maaari pa silang maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Samantala, humiling ng tulong ang kalihim sa publiko sa pagpapanagot sa mga opisyal at kontratista na sangkot sa mga anomalya. I-channel po natin ang galit natin para hulihin pa ang mga ito. Kung meron po kayong mga kaibigan o kilala sa DPWH, na nakikita nyo sa social media na nagpapakita ng mga magagara nilang kotse, magagara nilang bahay, padala nyo sa amin. Aniya, hindi ito ang huling beses nakakasuhan nilang mga tiwaling personalidad at tiniyak na marami pang mapang-abusong individual at kontratista silang pananagutin. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.